Sabi ni Erlinda Consuelo, 8. Baka hindi lang 8 yan. Opo. O Loren Legarda, nako. Hindi, si Loren Legarda, mukhang walang chance na makulong o masama sa mga ganyan. Pero, yung anak, yun ang nakikita ko kung bakit sumali dito sa majority, no, para mai-acquit si Sara Duterte, ay dahil doon sa anak na pinagbabayad ng Department of Energy ng 24 billion ho, mga kababayan. Talagang lagas, ano? Dalawa lang matitira. So naman yan. This is the hallmark of the strategy, unfortunately, of some of our senators. Naliyaw doon sa mga bagong dating at nagtatanong kung bakit Nescafe yung iniinuman ko ng tubig. Lang nga malilate ho tayo. Para hindi tayo malate doon sa vlog natin ngayong araw, kung ano na lang yung mahugot ko na pwedeng gawin baso, o yan na lang po yung gawin natin baso, mga kababayan. The end objective is to make sure that the impeachment is derailed or is delayed. And with their majority, it will be harder to get evidence presented because the majority will always say, no, we do not approve of it. So it's important that the people see right through it. And then yung dahilan kung bakit patuloy nilang gustong baguhin, no, yung rules doon sa Senate. Justice, dignity, and decency and integrity has to be the hallmark of a Senate, which is a nationally elected Senate. When we were young, we were told that this was a senior house. And therefore, equality must remain. Unfortunately, it has been thrown out of the window, and impunity has replaced impartiality. Sabi ni Sir, nandiyan si Sir Romy Escalera, shout out sa iyo, Sir, no? Sabi ni Wilfreda Bonacqua, Cowboy Cup, kahit ano lang, pwede na yun. Basta nasa loob ng bahay, baka sa mga susunod na mga vlog, makita nyo, ito pa din yung gamit ko. Anyway, ihinto na natin ito. Pumunta na tayo kay Chis Escudero ho, mga bossing, kasi mukhang makikialam na po ang Supreme Court, no, doon sa kaso ni Chis Escudero. Ang Korte Suprema para busisiin ang pag-absuelto ng COMELEC kay Senador Chis Escudero tungkol sa milyon-milyong donasyon mula sa isang kontrating iniuugnay sa flood controls. Tama ba ako si Lawrence Lubiano? Yung binabanggit dito na kontratista? Skandal. Nakatakdang silipin ng Korte Suprema kung tama ba ang desisyon ng COMELEC na i-clear si Senator Chis Escudero. Kasi mga kababayan, dito sa sitwasyon, si Lawrence Lubiano nga, no? Dito sa sitwasyon ni Chis Escudero, sabi ko, madali lang yung kay Chis Escudero. Kasi, ang sasabihin lang ni Lawrence Lubiano ay galing po sa sarili kong bulsa, yung i-donate o yung ibinigay ko o yung kung ano mang tawag doon sa perang binigay niya kay Chis Escudero o doon sa pondo para sa kampanya ni Chis Escudero na kung di ako nagkakamali, 30 million. Sasabihin lang ni Lawrence Lubiano, galing po sa bulsa ko yan at hindi po galing doon sa kumpanya na construction company yung perang at lusot na daw ho. Kaya lang mga kababayan, mas mukhang magdidig ang Korte Suprema dito sa kaso ni Chis Escudero. Parang hindi basta-basta sasabihin nyo lang na galing lang sa bulsa ni Lawrence Lubiano yan at hindi doon sa construction company, lusot na kayo. Kailangan mas pag-aralan pa. Ayan ang 30 million peso campaign donation umano mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano. Sa isang unbanked resolution na dated February 18, inaprubahan ng High Court ang petisyon ng isang private citizen na si Barry Tayam na humihiling na busisiin ang naging desisyon ng poll body. Nauna na kasing nagpasya ang COMELEC Political Finance and Affairs Department noong November 2025 na walang nilabag na election law si Escudero sa pagtanggap ng donasyon. Wala rin daw nilabag si Lubiano sa pagbibigay nito ng kontribusyon sa kampanya ng senador. Yun po yung desisyon, mga kababayan, no, ng ng COMELEC. Yun yung desisyon ng COMELEC. Pero ang Supreme Court mukhang hindi agree. Sa ilalim mukhang hindi kumbinsido ng Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng campaign donation ang mga tao o kumpanyang may kontrata o subcontract sa gobyerno para sa government projects o services. Si Lubiano ay iniuugnay sa Centerways Construction, isa sa mga kumpanyang naiuugnay sa flood control projects ng gobyerno.
Naku po, di ba? Siya rin umano ang pinakamalaking campaign donor ni Escudero, ayon na rin sa mga naunang report. Matapos lumabas sa mga ulat tungkol dito, naglunsad ang COMELEC ng motu proprio o sarili nitong investigasyon. Hiwalay daw po yung entity ni Centerways doon kay Lores Lobiano. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga boss chief amo, sir, na hindi naman ito galing doon mismo sa Centerways na pera. Galing ito mismo, direkta kay Lawrence Lobiano lang. Yun yung idinahilan nila. Pero ako, inargue ko na paano magiging hiwalay, 99% owned yan ni Lobiano, i-control niya yung Centerways. Saka yung kinikita niyan, and yung 30 million saan niya kukunin, more sure, galing din naman sa Centerways as contractor. Wala pang opisyal na komento sa panig ni Escudero kaugnay ng High Court decision habang kinilala naman ito ng COMELEC. Tila marami daw kasing loopholes sa election law ang mabibigyang linaw, kabilang ang usapin sa campaign donations. Dito po kasi sa Omnibus Election Code, walang ganyan. Hindi naman po pwedeng mag-imbento ang COMELEC. Kaya nga po sabi namin, napakaraming malilinawan sa bagay na ito, kaya wini-welcome po ng COMELEC kung sakali man pong ito'y didesisyonan ng Supreme Court. Sa gitna ng init ng flood control scandal, Maganda ho yan. Kasi yun, yung mga tinatakbuhan niya mga yan, yung mga loopholes po. Kagaya na lang, ito, yung kila Sara Duterte, yung mga impeachment, mga kababayan. O, di ba? Ano ang takbuhan nila? Doon sa mga teknikalidad. Oh, ang ipinagyayabang pa ng mga DDS na kesyo daw ho, mga boss chief amo, sir, na tingnan nyo, hindi natuloy yung unang impeachment. Kasi teknikalidad yun. Hindi talagang naipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte na walang ninakaw, walang nalustay, or whatever. Diba? Hindi, ulitin ko mga DDS, hindi nyo dapat ipinagmamalaki, pinagyayabang yung unang impeachment na nabasura o hindi natuloy kasi wala namang nasagot doon ang kampo ng Vice Presidente. No? Teknikalidad lang ang dinali ninyo o nila para hindi matuloy yung impeachment. Ngayon mga bossing, eto na, no, ang kahuli-hulihan natin, si Mike Defensor. Sa sitwasyon natin ngayon, Ayan, si Defensor, lahat na daw sila nakasuhan. Miiyak na si Jimmy Bondoc, nandoon na abogado ni Bato de la Rosa, si Topacio, nandoon sinasabi ng mga kapwa nating Pilipino, Attorney Tablatalo daw. Si Defensor na madaming kakaharaping kaso, pati ho yung asawa at yung anak. alam niyo, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, kasi naman puro naman kayo